Eto naman mga kababayan, nagkalat ang concern sa social media patungkol sa mga pinagdadaan ng stress at mental health issues ng ating mga kabataan. Ito po'y nakakabahala, kaya mahalagang matutukan. Panoorin po natin ito. Madalas nating marinig ang salitang inner child. Pero alam nyo ba na maraming trauma ay nagsisimula sa pagkabata? Mga sugat na hindi nakikita pero dala natin hanggang pagtanda. Kaya mahalagang mapag-usapan ang mental health ng mga bata at kabataan dahil sa edad na ito nagsisimula ang stress, pressure at takot. Sa tulong ng isang eksperto, alamin kung paano natin matutulungan ang mga kabataan na harapin ang kanilang emosyon at alagaan ang kanilang mental health. Dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. At para sagutin ang ating mga katanungan tungkol sa mental health ng kabataan, ay makakakwentuhan po natin ang transformational lifestyle and energy mentor na si Livni Fortuna Amatong. Magandang umaga po. Good Good morning. morning. Magandang umaga. I'm so excited for today. Kaya nga, very timely, Yeah. very relevant. Well, maraming mga magulang ngayon na ito yung kinakaharap, ano? May mga mental health issues yung kanilang mga anak. So, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba yung ibig sabihin ng mental health pagdating sa mga kabataan? So, para sa akin, tsaka sa mga bagay na napag-aralan ko po, it's really yung connection ng tao sa sarili nila and how safe they feel sa kanilang surroundings, sa kanilang pamilya. Because yun po, naniniwala naman ako na when somebody feels safe sa kanilang sarili, when they feel safe sa kanilang environment, nakakapag-express sila ng maayos. So, if hindi sila nakakaramdam ng safety sa kanilang environment, sa bahay, sa pamilya nila, they would really find it hard to regulate yung nervous system nila. So, doon nagkakaroon ng problema na hindi nila alam paano ibabalance yung kanilang emosyon kasi nga hindi sila naturuan. So, it's really having that connection sa sarili nila tsaka sa environment po nila. So, that's for me. Ano po ba yung mga mga kondisyon or mga mental health problem na madalas kinakaharap po ng kabataan? So, mostly naman po sa mga kabataan ngayon is anxiety, depression, yung crisis sa kanilang sarili. Hindi nila kilala yung mga sarili nila, lalo na sa rise ng social media ngayon. Kasi ang hirap kasi people tend to compare themselves to other Even people. copy others, imitate. Yes. So parang if hindi nila kilala yung sarili nila kasi nga parang hindi sila marunong mag-regulate ng sarili nila, doon nila nawawala yung self nila kasi yung environment din nila, lalo na important yung environment ng mga bata, kinokopya nila yung feeling nila na parang okay to. Tama to. Kasi hindi nasimulan sa bahay eh. Kaya sobrang importante yung saan galing yung mga bata ngayon, tsaka sa parents din. Yeah. So, dito sa napag-uusapan natin, parang puro feelings, ano? Patungkol sa feelings, kung ano yung nararamdaman ng bata. So, bukod doon, paano pa nakaka-apekto itong social media, yung bullying, yung academic pressure sa mental health ng mga kabataan ngayon? Sobrang laki ng epekto ng bullying kasi hindi lahat ng bata alam paano mag-regulate ng emotion. Lalo na, siguro yung napasa na lang siya na hindi ka pwede mag-express ng sarili. Kasi yun yung, lalo na dito sa Pilipinas, it's very religious. So parang we stick by the rules of yung sa church and we have our own culture, kumbaga. So parang nadala siya to a point na hindi ka pwede sumagot. Parang ganun yung Lalo pag nangyayari. nakakatanda. Yes. So parang yung mga bata, they feel invalidated. So if they feel invalidated, they will find ways para maging valid yung emosyon nila. Yun nga lang yung problema ngayon, yung nagva-validate sa kanila, iba din yung belief na nanggaling din sa pamilya. So iti-take up nila yung belief ng ibang tao sa life nila. Na sometimes it leads to other decisions that when it causes parang not good results, nagkakaroon ng consequences na hindi nila kaya i-handle yung mga emosyon nila. Kaya important talaga na matutunan ng mga bata yung safety with self and paano nila ma-regulate yung mga emosyon nila through breathing o kaya mga simple practices wherein they really sit down with themselves. Pagising pa lang nila ng umaga, if it helps with the religious country, nakakatulong yung church, diba? Yung prayers. Yung faith. Pero yung if not naman sa religion, it can be through meditation, silence. So I feel like it's something that yun dapat yung pinupush ng mga schools ngayon sa social media, more on how can you be quiet and sit down with yourself. And it also starts with the parents din, diba? It should be the parents plays a very big role on how these children will grow up in sa society natin ngayon. And siguro I really speak
very passionately about this because I have 2 children which are 8 and 10. And I believe na pag napanganak nga sila, yung truth nila galing sa parents nila. So parang yung buong buhay nila, yung pinaniniwalaan nila, kung ano yung the beliefs of the parents are being passed on to the children. So yun yung truth nila. So if the parents themselves don't know how to speak up, kasi generational na siya napapasa, Yes, di ba? Parang trauma na siya na, si mama nga, si papa ganito. Ganito. So ganito din ako, I should just shut up. And they tolerate those kind of things, which ends up na parang, okay, even if I wanted to say something, I'm just gonna shut up. And doon na yung nangyayari yung emotional na parang nagkakaroon Naiipon. Yes, yung Nababottle up. anxiety, ganun. So, in my belief and what I teach through my retreats and everything, that when you don't express yourself, yung body mo yung nagmamanifest for you. So yung nagkakaroon ng ganun na hindi mo na maintindihan. So doon dapat safety starts with the home, with the parents, with the family, and the environment that they are in. Oo, Ganun. ayun, importante yun, lalo na sa parents. Kasi syempre, very traditional. Lalo na tayo mga Pilipino, nakabase tayo sa kultura natin, na kapag kunyari nakakatanda, o kaya naman, bawal sumagot. Yung bawal mong express yung sarili mo na freely. Yeah. Kasi ganun talaga eh. 2025 na ngayon, meron ba tinatawag na modern day bullying? Kasi ang alam ko naman, lahat naman ng generation merong bullying. Bullying. True. Bakit may generation na nakasurvive? Hindi ba at kailangan talaga siya sa process para tumigas ang isang tao? Or iba talaga yung modern day I bullying? think iba kasi yung modern day bullying. Ibang umatake. Tsaka mas madami kang makikita, lalo na sa social media. Pag inopen mo pa lang yung social media, kung ano-ano na yung sasabihin sa'yo, tapos feeling mo, ay, totoo na ba to? Or parang, mas iindahin mo. mabilis. Oo, Dadamdamin iindahin mo. Tsaka may labels na ngayon eh. Di ba dati pag pinapagalitan tayo, parang kim-kimin na lang natin. Pero ngayon, nililabel na siya as depression or meron na siyang iba-ibang names. So parang, for me, some people are entitled to step into that label. Kaya nafe-feel ng body nila. Okay. Diba? So tinatanggap nila, anxiety na to. So anxiety na. Yes. So ganun. ini-embody nila. Whereas yung dati, wala naman tayong ganun, di ba? Tinatry talaga natin yung best at labanin natin to. Pero now, parang anxiety and then they read the labels and they will, that's just on my... self-diagnose. Yeah. And it's not naman to cancel those, the professionals. It's just that the beliefs that we have, we start to embody it, the body will embody it, and thus comes to reality. So I feel like we have a responsibility din as parents din. Yeah. So, kailan ba yung tamang panahon para humingi ng tulong itong mga kabataan po natin sa mga professionals po, psychologist, psychiatrist? Ang tamang panahon is when you feel, as a parent siguro, speaking from a Yes. parent side, when you feel na nagwi-withdraw na yung anak mo, when they don't speak up, when they start to parang nagagalit lagi, like it's very nagaganon na. And sa first pa lang, I feel like diretso mo na i-consult agad. Kasi nga, with everything that's happening, kailangan agad-agad din ng action for me. And yun, that's the time that you should really seek for someone who is professionally into that field. Yeah. Well, ano maipapayo nyo dun sa mga kabataan naman, ano? Na nahihiyang magsalita tungkol sa kanilang mga feelings? Yeah. For me, you're not broken. There's nothing to fix. It's just really to start asking for help. Find someone that you feel really safe with, because when you find someone na safe ka, nagsastart kang mag-express eh. At important na ma-feel mo na regulated tsaka kalma ka, because the more connected ka sa sarili mo, the more ka nakakapag-isip, the more ka nakaka-express, and I feel like expression na yung nawawala ngayon eh. So, you're not broken, you're just finding your way back. And lalo na ngayon with everything else, you should really allow yourself to find someone that you can trust and so that you can express. So, okay ka lang. Yeah, ask for support. Yun. So, sa ating mga magulang dyan, maging aware po tayo sa nangyayari sa ating mga anak at huwag hayaang mag-isa silang dumaan sa mga yugto ito ng buhay. Sabi nga nila, bata man o matanda ay may kanya-kanyang problema. At hindi natatapos yung obligasyon ng magulang sa pagtanda ng kanilang mga anak. Maraming salamat po, ma'am, sa pagpapaliwanag sa amin patungkol po dito. So, maraming salamat and hopefully Thank you, maraming matulungan mga magulang. ma'am. Correct. Thank you so much.